Okay, what's up mga par? Mainit na tanghali sa inyo, no? Grabe, sobrang init niya, no? Kaya magdala tayo ng tubig, yung malamig. O kaya kung may budget ka, magpalagay ka ng aircon sa motor mo. Kung meron nga lang ganun, no? Papalagay ng aircon sa motor. Tanga, papalagay na ako eh. Sobrang init niya yan. Puta brad, ganun kakayaman. Okay, doon na tayo sa topic natin. O nakita nyo naman doon sa thumbnail natin kung ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayong araw. Ngayong biyahe pala. Ngayong araw din, ganoon din. Ang gulo mo. Itong isi-share ko sa inyo, no, personal experience ko lang to. Oo, na-scam na nga rin ako, no. Isa na rin ako sa nabiktima ng mga hinayupak na yan, scammer na yan. Pero wala na tayong magagawa doon. Kaya move on na lang. Ilang beses ba ako na-scam? 3 na yata o 4. Parang ganun. Tapos yung pinakamahal na na-scam sa akin 4,000. Oo, nakakalungkot kasi na-scam ako. Pero naging yun, aral sa akin yun para mas lalo pa akong maging mautak sa mga hinayupak na scam na yan. Tapos ma-share ko pa sa inyo, diba? Siyempre ayaw ko ma-scam kayo eh. Pwede na! Unang maayano ko nga sa inyo, no? Huwag kayong mag-aabono pag meet up. Kasi marami na akong nakita dati sa page eh na abono na daw sila, na abono tuloy, na i-scam daw sila sa mga meet up ganyan. So maganda din kung sasali kayo sa mga group ng Lalamove para ma-update kayo sa mga gawain ng mga scammer, kung paano sila mang-scam. Kasi pag mag-aabono ka ng mga meet up eh, di ba, hindi mo na alam kung taga-saan ba yun. Tapos pag kukontakin mo, pwedeng hindi ka lang sagutin doon, di ba? Napaka-unsafe na move yun kung sakaling mag-aabono ko kapag meet up lang. So maganda, safe sa mga mall lang, ganyan. Sa mga bahay, di na rin ako nagtitiwala eh, kasi na-scam na rin ako sa bahay. Pero pag pagkain, yan, nag-aabono ako. Inaabonohan ko kahit sa bahay. Dati ako eh, yung hala, sige, abono. Kala mo mayaman eh. Mas maganda kasi kung sa mga mall, no, tapos i-issuean kayo ng resibo. May issuean kayo ng resibo. Kasi dati nung diba, na-scam ako. Nag-ako sa customer service nila Lalamove. Hindi ako nila Lalamove eh. Hindi ako pinagbigyan na i-refund yung pera ko na na-scam. Kasi hindi naman daw valid yung na yun, yung na-scam sa akin. Tsaka sa mga mall, mas sure dun, diba? O kaya yung mga McDo, ganyan. Basta yung may mga physical store sila, para kung sakaling hindi man kayo siputin ni drop off, may ibabalik nyo yung item, tas may ibabalik sa inyo yung pera. Tas isa nga rin sa mga gawain ng mga scammer, no, yung 3 lugar pupuntahan mo, yung 7-Eleven daw, tapos may pa-pick upan daw sa'yo yung isang lugar. Pagkatapos mo bayaran sa 7-Eleven, tapos yung huling pupuntahan mong lugar is idadrop mo daw yung item. Ang nakanote kasi doon pupunta ka daw sa may 7-Eleven. Bale, doon mo daw babayadan yung yung item. Tapos pag nabayadan mo na daw sa may 7-Eleven, punta ka na doon sa pangalawang drop, o kaya sa pangalawang pupuntahan mong lugar. Kasi nandun daw yung item eh. Doon mo daw kukuhain yung item, tapos papakita mo lang daw yung resibo ng 7-Eleven. Pero ang katotohanan niyan, pagkabahin mo sa may 7-Eleven, wala ka naman talagang kukuhain na item doon sa may pangalawang drop off. Doon pa lang sa may first na pupuntahan mo sa may 7-Eleven, na-scam ka na, nakuha na yung pera. Mahirap daw i-refund yun eh. Ewan ko lang kung tinan nyo na lang sa mga group. Pero kapag may makita kayong mga ganon sa may, yung si boy 7-Eleven o babae man yun, girl 7-Eleven, huwag nyo nang kuhain. Mas maganda huwag nyo nang kuhain yung booking na yun, kasi malamang scam yun. Tapos isa din sa mga nababasa ko yung si boy headlight. Ang daming galit dun eh. Paano din magagalit eh, puking inang scammer na yun eh. Ang dami nang na-scam. Sa isang araw daw, nakakatatlong rider na na-scam. Ang estilo naman daw nun, papabayaran muna sa'yo yung headlight. Online payment yata yun, basta ganon.
pabayaran muna daw sa'yo. Tapos papapuntahin ka yata sa mga Toyota ganyan sa kasa para kuhain yung ano, yung item. Parang ganun din sa ano, 7-Eleven. Papabayatin ka muna, tapos kukuhain mo na lang daw yung item sa pangalawang drop off, ganun. Basta pag may makita kayo ano, pipick upin daw ano, headlight, may abono, huwag nyo nang kuhain yun kasi malamang scam yun eh. Lumang tugtugan na yun sa mga ano eh, sa mga scammer eh. Tapos kahit anong item, basta yung ano, yung transaksyon nyo, babayad ka muna daw, huwag nyo nang abonuhan kasi malamang scam yun eh. Okay, tinrap muna natin yung isang item dito sa may yellow cab. So balik nga tayo sa may topic, no. Tapos yung isang ano din, ito yung nakadali sa akin eh, yung ano, yung ino-overprice nila yung item. Tapos parang ano, may usapan sila nung ano nun eh, ni seller yung nagbebenta. Okay, kahit hindi seller, yung basta siya nagbebenta. Ang kalimitang ano niyan eh, yung scammer yung nagbubuk, yung ano, yung pagdadrop-offan, yung pagdadrop-offan yung ano, yung nagbubuk. Tapos ayun yung scammer. Kali ang nangyari pala ano, no, nag-aabang kasi ako sa bahay nun eh, unang booking ko. Tapos nakuha ko siya, may abono, sapatos daw yung aabonohan, original daw. Kinuha ko yun eh kasi may ano, may queuing service. Tapos nag-note pa, sabi niya ako na daw, siya na daw bahala sa akin. Ano daw, mag-ano daw siya, magtitip daw siya ng malaki. Eh ako naman uto-uto nun. Kinuha ko. Pumunta na ako nun nung sa pick up. Balik, 'di ba? Sapatos kinuha ko. Tapos ang abono nun 2,000. Tapos nagtataka ako, bakit ganoon? 2,000 yung abono. Tapos parang alam mo yung sapatos na replica lang. Sabi daw original eh. Sapatos na replica lang. Nagtataka ako nun eh. Tapos yun, tinawagan ko si ano, si nagbook. Siya yung drop off. Sabi ko, sir, sigurado po ba kayo na ano, na 2,000 to? Kasi parang ano eh, luma na to, second hand eh, hindi naman siya brand new eh, 2,000. Sabi ganun lang daw talaga yun, kasi original daw, galing daw US. Hindi kinuha ko. Pagkakuha ko, hindi ko alam na may usapan pala sila. Ang tunay na price ng pala nun 1,200. Tapos ano, nang umission daw 800. Bali naging 2,000 lahat, kasi 800 daw papatungan daw ni ano, ni yun niya, yung scammer. Tapos pagkadating ko dun sa may ano, sa may drop off, wala naman, hindi naman ako sinipot. Tinatawagan ko yung pinag-pick upan ko. Ayun nga daw, binigay niya nga daw yung 800 kasi sabi daw may usapan sila nun, nakalimutan ko lang eh. Ayun, nangumisyon daw. Sabi ko, dun pa lang, hindi ka na nagtaka, sir, eh, inabono ko daw yun. Inabono ko yun. Sabi nung ano, nung pinag-pick upan ko, hindi daw abono. Sa ano daw yun, sabi ng ano, scammer, sa kanya daw yung pera na yun. Bali pinadala lang daw. Basta kapag yung item is parang duda kayo na parang overpriced ganyan, tapos ang pangit-pangit naman, ganong halaga bibilin, sabi mo sapatos, tapos parang ano lang, parang replica lang, tapos gamit pa 2,000. May usapan pala sila. Eh ako, baguhan pa lang ako noon eh, wala akong kaalam-alam na ganun pala yung mangyayari sa akin. Bali naging lesson na lang sa akin yun. Basta pag ano, makakita kayo ng ganun, overprice yung item, huwag nyo nang kuhain. Tanungin nyo, mas maganda tanungin nyo si pick up kung ano ba usapan nyo dun. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot na magtanong sa kanya kasi pera nyo naman yung ayaabon eh. Ganun yung ginawa ko sa isang scammer eh. Bali nagtaka din ako doon sa ano eh, sandals naman yun sa may Makati. Tapos ang lapit ng ano, pick up, sa ang lapit ng din ng pagdadrop offan. Bali sandals, di ba yung ano, yung pipick upin ko. Tapos nagtaka ako, ba't ganun, parang ang pangit, hindi naman kagandahan, tapos ang abono 3,000. Tapos kinausap ko si ma'am, sabi ko, ma'am, magkano po ba talaga presyo nito? Una, hindi mo na umamin si ma'am na ganun yung ano eh, na 1,500 lang pala yung presyo ng ano, nung sandals. 1,500 o 700 ganun. Hindi mo na. Tapos sinabi ko muna kay ma'am, kasi ma'am,
Na-scam na ako ng ganito eh. Sapatos naman po yun, overprice kasi nila yung ano, yung item. Sabi ko kay ma'am, ma'am, pag nakakahalata kayo na hihingian kayo ng pera, kasi sinabi ko kay ma'am, inabono ko to, tos pera ko. Buti pa yun si ma'am, nakakaintindi. Tsaka sabi ko kay ma'am na ako ang magsasabi sa kanya kung na-pick up na ni drop off yung niya, item niya. Balik kapag na-pick up na, wala nang problema kung buo ba yung binayad sa akin. So yun, yung pagkarating ko sa may drop off, malapit lang din doon sa pinag-pick upan ko, wala namang sumipot sa akin. Tinawagan ko agad si ma'am, na ganun niya, mukhang scam nga. Tapos yun, sabi ko, kukuhain ko na lang yung pera ko sa kanya, tapos balik ko na lang yung sandals niya. Tapos pagkarating ko doon sa kanya, binalik ko yung sandals niya. Inamin niya din na 700 lang ba yun? 700 o 1k yung sandals na yun. Hindi daw ganun talaga yung presyo nun. Tapos yun, pinaliwanag ko kay ma'am, ganun yung mga gawain ng scammer, ino-overprice lang nila yung item. Tapos mangungumisyon, parang ganun. Kukuhain nila yung kalahati ng ng inabono ng rider. Pag makahalata kayo ng overprice na item, tapos basta makadama kayo na parang scam, ganyan, tapos duda kayo sa nakuha yung booking, huwag nyo nang abunuan, huwag nyo nang i-risk yung pera nyo. Biruin mo 50 lang naman yung ad dun eh, tapos abono mo 1.5. Napakalaking yung risk. Pa-cancel mo na lang kung nagdududa ka, kasi yung 1.5 na yun halos isang araw lang din. Minsan niya 2 araw nga natin kinikita yun eh, tapos mapupunta lang sa iba, di ba? May scam ka lang. Pag makadama ka ng parang napepresensya mo na scam pala yung nakuha mong booking, huwag mo nang kuhain o kaya ipa-cancel mo. Yun nga lang yung masishare ko sa inyo, no? Kasi yun lang yung mga naranasan ko na kay Lalamove, kung paano nga ba ako na-scam eh. Yung sa mga nakakaalam pa ng mga ibang gawain ng mga scammer, i-comment nyo na lang dito, tapos ipaliwanag nyo kung paano nga ba yung mga gawain ng mga scammer, kung paano mang-scam sila ng Lalamove rider, para makatulong tayo sa mga baguhan, di ba? So dito ko na lang tatapusin yung video na to, no?